Talian ko, isang buo. So, may pama na isa. Maubos mo isang papunta doon, at isa ulit pabalik. Dadaan ka sa mga kawayan na natuyo na madaling nasulong na pagkatakot nga ako pagkandaan. At yung tapon ko sa dilim ay nilalabanan na lang. Makasimba na. Malayo lang ko sa simbahan. I remember the 1950s na ano doon. At hanggang ngayon, ipapatuloy pa itong ating midweek. Ito'y hindi ko lang kung tatapos pa dahil sa langit na may walang gabi. Alam ka naman midweek tayo ng araw. So baka ng Panginoon kung tutuloy na ito midweek pagdating sa langit. But definitely we will visit doon sa mga faithful na laging umadalo. Ito ay isa sa temperature of thermometer, barometer, na kasiglahan ng isang mananampalataya kung pinapataya ito ang ganito ori na for example. At ngayon ay chapter 63. One of the shortest chapter. I decided I may read it. Hindi naman ako kapatid, nagulat ako. I will tell you, at sinabi ko sa inyo, magkakakalikan. Ang posisyon ni Mrs. White sa mga pagmamana na may-ari ng magulang ay nakasurpresa. I did not know that it is like that. Na hindi pala ini-encourage sa atin na ipamana ang ating mga naipon ng mga pag-aari sa ating mga anak. Very especially yung mga hindi matapat sa iglesia. I have not read this book, and this is the first time that I stumbled on such na gulat ako. Kala ko pinamana ni Sarah sa kanyang nakilibingan. Hindi pala. Yung sa Bible kasi, pagka nakabili ang magulang, usually ang anak, doon na nililibing. And I thought that it's a sort of inheritance. Pero itong Mrs. White na bayo sa atin, babasahin ko na mga dalawang pages naman para ating makanawaan. Ano? Stewardship and personal responsibility. Parents should exercise the right that God has given them. He entrusted to them the talent. He will have them use to His glory. The children were not to become responsible for the talents of their fathers. While they have sound minds and good judgment, parents should, with prayerful consideration and with the help of proper counselors who have experience in the truth and the knowledge of the divine will, make disposition of their properties. Yun ang mga magulang na naglilingkod sa Diyos at may maliwanag na kaisipan. Hindi dapat ibigay sa kanilang mga anak ang pamamahala doon sa kanilang property. I will repeat. While they have sound minds, yung mga magulang, good judgment, parents should be trained for consideration and with the help of proper counselors who have experience in the truth and a knowledge of the divine will, make disposition of the property. Hindi natin tatawagin ng mga anak mo. Pero yung mga anak ating nahatiin, malalaman natin kung bakit. If they have children who are afflicted or are struggling in poverty and who will make a judicious use of means, they should be considered. Maliban na nahihirapan ang inyong mga anak at kita ninyo na maayos silang mag-manage, pwede natin niya na pag-isipan. If they have unbelieving children who have abundance in this world and who are serving the world, they commit a sin.
they commit the sin against the master who has made them his steward by placing names in their hands merely because they are their children. Ang sabi dito, hindi tayo nakakatupad sa ating master sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating pag-aari sa ating mga anak. Na una, mayroon na silang pag-aari, at secondly, they serve the world. Pag alam natin na ang anak natin ay sugarol, sabi dito, huwag mo ibibigay ang mana sa ating pinaghirapan. And it should be distinctly understood that because parents have made their will, this will not prevent them from giving means to the cause of God while they live. Hindi natin ipapamahagi nang walang kwenta ang ating tinanggap sa Panginoon. They should have the satisfaction here and the reward hereafter of disposing of their surplus means while they live. Yun na ating mga sobra-sobra na tinatanggap bilang magulang ay dapat ingatan natin ang ating paggastos. They should do their part to advance the cause of God. They should use the means lent them by the master to carry on the work which needs to be done in His kingdom. Ang ating dapat priority sa akin dito ay ang tungkol sa gawain ng Panginoon o ang pinag-uusapan natin na yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon ng mga pagpapala, properties, pera, and other blessings. The love of money lies at the root of nearly all crimes committed in the world. Fathers who selfishly retain their means to enrich their children and who do not see the wants of the cause of God and relieve them, make a terrible mistake. The children whom they think to bless with their means are cursed with it. Kung atin daw ibigay sa ating mga anak ang pera na dapat igastusin natin sa gawain ng Panginoon ay tumatanggap ng sumpa. Ang bigat ng salita na yun, no? Parents, ako parents, I have 3 children, hindi kami napag-iunan. Nagbabago ko ng isip. At saka ito pala ay simpos din ang pagkakagulo ng mga kapatid pagka ay may nakalamang sa bahagian. Inherited riches often a snake. Yung daw minana na kayamanan ay karamitan ay nagiging silo. Money left to children frequently becomes a root of bitterness. They often quarrel over the property left them, and in case of a will, are seldom all are satisfied with the disposition made by their father. And instead of the means left exciting gratitude and reverence for his memory, it creates dissatisfaction, murmuring, envy, and disrespect. Yung daw ay binigay na karamihan ay hindi pantay ay nagiging cause ng pagkagulo ng mga kapatid at pagsisi sa magulang. Brothers and sisters who are at peace with one another are sometimes made at variance, and family dissension are often the result of inherited needs. Ang mga kapatid na dati magkakaibigan, nagkakaroon ng kapagkakagulong pag-aaway dahil sa tinanggap nilang mana. Riches are desirable only as a means of supplying present wants and of doing good to others. But inherited riches often become a snare to the possessor than a blessing. Ulit-ulit sinasabi na yung hinana na mga properties galing sa magulang ay malimit ay nagiging sino sa isang Kristiyano. Parents should not seek to have their children encounter the temptations to which they expose them to living their means which they themselves have made no effort to earn.
yung ating mga anak daw na wala namang pakialam sa pagkita ng ating pag-aari ay hindi marapat na tumanggap ng bahagi doon sa man. So, transferring property to children. I was shown that some children professing to believe the truth would, in an indirect manner, influence the father to keep the needs of his children instead of appropriating it to the cause of God while he lives. Ang ating mga anak ay talagang pakikiusapan tayo na mapapunta sa kanila kaysa ibigay natin sa gawain ng Panginoon. Those who have influenced their father to sin is stewardship upon them, need to know what they are doing. They are gathering upon themselves double responsibility that of balancing the father's mind so that he will not fail the purpose of God in the disposition of his means lent to him by God to be used to his glory. And the additional responsibility becoming steward of means that should have been put up to the exchangers by the father, that the master would have received his own with usury. Kaya dapat natin daw bantayan mabuti kung paano gagamitin ang ating ibabahagi sa ating mga anak na ating pag-aari pag tayo tumanda. Many parents make a great mistake in placing their property out of their hands into the hands of their children while they are themselves responsible for the use or abuse of the talents lent them by God. Neither parents nor children are made happier by this transfer of property. Alam ko talaga na marami sa amin ang mag-anak na nakalat. Hindi na nag-uusap ang magkakapatid because of the jealousy that resulted sa pagpapahagi ng kanilang mana. Ay meron sa amin nakakatuwa pag narinig ko ng mga kapatid eh. Sabi noong eldest sa mga kapatid, Adventista, mga kapatid, dali na kayo. O pili kayo. Yan, hinati-hati ko na. Pili kayo na gusto nyo, huwag lang kayo una. Pili kayo, pero pag yung una, akin nyo. A curse seemed to lay at the root of the matter, which only crept out in selfishness on the part of the children and unhappiness and miserable feeling of cramped dependence on the part of the parents. Magulo ang pamilya pag ang pinag-usapan ay ang paghahati ng mga pag-aari ng magulo. If parents, while they live, would assist their children to help themselves, it would be better than to leave them a large amount of debt. Mabuti pa lang, kahit natin ang ating mga anak kung paano kikita, kung paano aayos, kaysa ating iwanan ng mga pagkakautang. Children who are left to rely principally upon their own exertion make better men and women, and are better fitted for the practical life than those children who have depended upon their father's estate. Alam mo po, maraming lupas tatay, naku, relax na ang mga anak. Magsugal, maglaro, magkano dyan. Dahil may inaasahan na pagtanda ng mga magulang, mayroon silang mamanahin. The children left to depend upon their own resources generally prize their abilities, improve their privileges, and cultivate and direct their faculties to accomplish a purpose in life. Kaya dapat turuan na natin ng mga anak, mga bata, how to live na maayos ang buhay, matipid, marunong mag-manage ng kaunti. They frequently develop characters of industry, frugality, and moral work, which lie at the foundation of success in the Christian life. Those children for whom parents do the most frequently feel
But I was really surprised to read this, na very strict pala yung kanyang payo sa atin kung paano natin i-dispose yung ating naipon sa ating mga tagapagmana. Number one, na ating pumani sa mga anak na education. Kaya nagiging successful kung ating pinaaral. Pero yung hindi nakapag-aral at kapos ang mga magulang, pag-aawayan pa yung kapirasong lupa hanggang sa magkakapatid hindi na nagtitinginan, nakabulo lang ina. Ay, sa amin mga kamag-anak ko nakabulo lang ina. Ang isang anak nagkaroon, isang nagkaroon. Pinagpaalala nga na isang magulang na napakasikap, lahat sa lupa na pinagbili ng ating mga kamag-anak na bili niya. Pero mayroon siya, grabe pag-iipon. Isa sa mga anak ko, dalawa, ay yung mga kasama yun ng anak ko doon sa PUC. Ay somehow, hindi natuloy yung pag-aaral. Umuwi siya. Security guard sa Katima. Ito story ha. May girlfriend na teacher na may ari ng isang pwesto. Alam niya sa Katima sa Pasay. Na-develop niya yun. Alam mo sabi niya sa akin, kuya, in the morning, tatakbo ko sa Libertad. Utang ang 20 pesos from my uncle doon na may tindahan din. Ibibili ko ng mangga, hugasan ko, i-display ko. Pagtangali, ubos ng mangga na pinakita. That was the beginning. Then, much later, nakita ulit kami. Kuya, paano ba maglagay ng pera sa bangko? Sabi ko, hindi ka pa din marunong. Ako hindi na magaling yan. Kaya pupunta ko sa amin sa Batangas, dala ang bangko, pera lahat ang dala. Wala, hindi alam yung magbangko dahil hindi naman nakapag-aral. Natuto kasi, yun sa may malapit sa Kaptiman, nagkaroon siya ng mga 10 pinto ng apartment. Pilip. Ayan, ang galing yung buhay. One time, nakita ulit kami, may malaking lupa doon sa San Juan. Alam mo, kuya, pinipibilin yung bandadero. Sabi ko, gusto mo ba ako? Kaya lang, ani ko yun. Magkano daw ba? Mga 7 million, pwede ka makikas. Sabi ko, hindi naman kapag-aral. Mayroon kahinaan. Minsan nagte-text sa akin na madaling araw. Kuya, hirap na ng buhay. Hindi mo nakakausap sa iyong mga kapatid. Namatay na nga yung both parents. That is the true story of Mrs. White's idea. Hindi yung kanyang properties, hindi niya minana sa magulang. Sariling sikap niya yun. Kaya lang, in acquiring those, maybe siguro nasagasaan niya yung mga kapatid, mag-isa na siya sa kanyang kanyang pamilya. Namatay ang ina, nakapuno, nakakapatid. Magkakahiwala yung mga kapatid. Nagkamali ba si Mrs. White? No. Mrs. White was gifted by the Holy Spirit from God. And she knew exactly kung paano tayo papayin. But since I read this, iisip ko, paano gagawin natin? Buti pa, sabi ng kasama ko, meron kami na-acquire na kaunting lupa sa Mindanao. Hindi na natin. Para ngayon, magastos na natin at hindi na kapapaya. Well, mga kapatid, this is a very challenging thing, no? Pag kayo mayroong pag-aari at kayo may mga anak,